So, unang tanong natin is, yung Biblia mismo, ano yung kiniklaim niya sa sarili niya? Di ba? So, ano yung sinasabi ng Biblia tungkol sa Biblia? At familiar kayo dito sa verse na to, 2 Timothy chapter 3, verse 16, saka 17. Ang nakasulat dito ay, ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid, at sa pagsasanay sa katwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging ganap, nasasangkapang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Yan. Familiar kayo dito sa verse na to, no? Usually, English natin binabasa ito. Pero sa Tagalog, medyo malapit-lapit naman siya, di ba? Ang keyword dito is yung word na lahat. Okay? Ang lahat ng mga kasulatan, all scriptures, di ba, ay kinasihan ng Diyos. So, at mapapakinabangan. So, kaya siya ibinigay sa atin para mapakinabangan natin. Sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid. At ano yung ultimate goal natin? Para ang tao ng Diyos ay, ang sabi dito, maging ganap. Na? Maging kumpleto siya. Nasasangkapang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. So, hindi natatapos yung pag-aaral ng kasulatan sa, okay, natutunan ko na siya, di ba? So, ano yung susunod doon? Ang sabi dito, para sa lahat ng mga gawang mabuti. Para ma-translate mo siya sa gawaing mabuti. Okay? At ang pananampalataya sa Biblia, na siya ay inspired word of God, madedevelop siya kapag pinag-aralan mo siya. Napakarami kasing tao ang magsasabi na, oh, hindi ako naniniwala sa Biblia. Kasi, ano lang naman yan, sulat lang naman ng tao yan. Pero pag tinanong mo sila, binasa mo na ba ang Biblia? Pinag-aralan mo na ba ang Biblia? Malamang sa hindi. Malamang na sasabihin nila, oh, napag-aralan ko na yan. Kaya ko nga nasabi na walang hindi totoo. Hindi pa kasi nila nabasa o hindi pa nila napag-aralan. Okay. So, mas titibay yung ating pananampalataya na ang Biblia ay salita ng Diyos kapag pinag-aralan natin siya. Okay? Merong nakasulat sa Biblia sa Hosea chapter 4 verse 6. At ito ay sa tingin ko napakahalagang malaman ng mga tao ngayon. Kasi ito ang naranasan ng mga tao ng Diyos noong unang panahon. Sa Hosea chapter 4 verse 6 ang sabi, ang aking bayan ay nawawasak dahil sa kakulangan ng kaalaman. Ayan. Kaya hindi rin maganda yung hindi ko na lang pag-aaralan 'yan para mas konti yung responsibilidad ko. Kasi ang nangyari na dati, nawasak yung bayan ng Diyos dahil sa lack of knowledge, kakulangan ng kaalaman. Sapagkat itinakwil mo ang kaalaman, itinatakwil din kita bilang ating Panginoon. Ayan. So, pag itinatakwil ang kaalaman, ang sabi ng Diyos, itatakwil niya rin tayo bilang pari. So, hindi pala magandang prinsipyo sa buhay yung, ayan, meron kang opportunity na malaman mo yung katotohanan. Magkaroon ka ng kaalaman sa katotohanan. Pero, tatanggihan mo, di ba? Kasi pag ginawa mo yan, ang sabi dito, itinatakwil din kita bilang aking pari. At yamang iyong nilimot ang kautusan ng iyong Diyos, akin ding lilimutin ng iyong mga anak. Saan yan? So, Hosea 4:6. ang epekto pala ng ating mga desisyon, kung ating pababayaan o ating hindi gagamitin yung mga opportunity na malaman ang salita ng Diyos, hindi lang tayo. Pati yung mga anak natin, yung mga generation na magagaling sa atin.
Kasi nga naman, kung ikaw is hindi mo gagamitin yung opportunity na magkaroon ng kaalaman, wala kang maipapasang kaalaman dun sa mga anak mo, sa mga apo mo, di ba? Kung mapapansin niyo sa Deuteronomy chapter 6 ba yan? Ang utos ng Diyos sa mga Israelita is, ang utos niya sa mga magulang, ituro niyo sa inyong mga anak, di ba? Ang mga salita niya, kung sila ay tatayo, kung sila ay uupo, kung sila ay maglalakad, di ba? Kung sila ay hihiga. So, responsibilidad ng mga magulang na ituro ang salita ng Diyos sa mga anak nila. Kaya kung kakalimutan ng mga magulang, kung itatakwil nila ang kaalaman, ang magsasuffer din yung mga anak nila. Isa pang nakasulat sa Isaiah chapter 5 verse 13, "Therefore my people have gone into captivity because they have no knowledge." Ano kaya itong sinasabi dito? Panahon ni Isaiah to di ba? So, si Isaiah is kasabayan nila Jeremiah, nila Daniel. So, ang pinag-uusapan dito, kaya pala sila naging captive, na exile, kasi nawalan sila ng kaalaman. At pag sinabi ditong kaalaman, hindi ito yung mga information lang, di ba? Pag tinignan natin ito nakasulat sa Hosea, yung kaalaman ay idinudugtong ng Diyos sa pagkalimot ng tao sa kautusan niya. So may mga tao na hindi alam na sinusuway pala nila ang kautusan ng Diyos, na sila ay gumagawa ng kasalanan dahil sa kakulangan ng kaalaman. Di ba? So meron tayong kasabihan, yung ignorance, hindi siya excuse, di ba, sa paglabag ng batas. So ang question uli is, what portion of God's word is needed for real spiritual life? So, sa salita ng Diyos, sa Biblia, sa Holy Scripture, anong bahagi ng kasulatan ang tinuturing na salita ng Diyos? Ang nakalagay sa Matthew 4 verse 4, "Ngunit siya ay sumagot, nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos." Nakita niyo yung ginamit na salita dito? Kundi sa bawat salita lumalabas sa bibig ng Diyos. At kung ang Biblia ay ang salita ng Diyos, di ba? Ibig sabihin, bawat nakasulat sa Biblia, salita ng Diyos. Yun ay tinatawag nating tinapay para sa ating spiritual na buhay. Kaya ang sabi ni Jesus, si Jesus ang nagsalita nito sa Matthew 4, di ba? Hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao. At kung titignan natin, hindi ito yung first time na mababasa natin sa Biblia yan. Kaya nga sinabi natin, yung New Testament, di ba? Yung bagong tipan, malaking bahagi niyan, inuulit lang ng mga tao sa New Testament, yung nakasulat sa Old Testament. Kasi nung panahon nila Jesus, di ba? Ano bang Bible meron sila? New Testament. Nung panahon nila Jesus, Old Testament Old lang Testament. kasi wala pang New Testament. Ang New Testament is nasulat lang nung mabuhay na maguli si Jesus, tapos pumaling siya sa langit. So, earliest is sabihin natin mga nasa between 50 to 65 AD. So, sabihin na natin 65 AD. So, within 40 years, bago mag 40 years, nagsimula nang isinulat yung New Testament. Pero nung panahon ni Jesus, wala pang New Testament. So, pag meron silang sinasabi na scripture, pag binabasa natin sa New Testament, so sinabi nila nakasulat sa kasulatan, di ba? O kaya sa scripture, ang tinutukoy nila doon yung Old Testament.
Actually, itong sinabi ni Jesus na ito sa Matthew chapter 4 verse 4, makikita natin yan sa Deuteronomy chapter 8 verse 3. Okay? So, para patunayan natin na yung nakasulat sa New Testament is actually karamihan doon nakasulat sa Old Testament. Ito, Deuteronomy chapter 8 verse 3. So he humbled you, allowed you to hunger, and fed you with manna, which you did not know nor did your fathers know, that he might make you know that, tingnan niyo ito nakasulat dito, that man shall not live by bread alone, but man lives by every word that proceeds from the mouth of the Lord. So, letra per letra, ayan o, kita nyo, inulit lang ni Jesus dito sa Matthew chapter 4. So actually nung tinukso ng kaaway si Jesus dun sa sa ilang, 'di ba? Ang laging panglaban ni Jesus is nasusulat, 'di ba? So yung mga kino-quote niya doon actually is galing sa Deuteronomy. Kaya ang sagot dito sa tanong, what portion of God's word is needed for real spiritual life? Yung buong Biblia, yung lahat. Old Testament, New Testament, 'di ba? Lahat ng books doon. Alam niyo ba na si Martin Luther, kilala niyo si Martin Luther? Oo. So, isa siya sa mga reformers, di ba? Na kaya nagsimula yung Protestant churches dahil kay Martin Luther. Alam niyo ba si Martin Luther ay hindi siya naniniwala sa Book of James? James. Kasi ang pangunahing itinuturo ni Martin Luther is righteousness by faith, di ba? Kaya lagi siyang nasa Romans, di ba? Pag nagko-quote siya, nasa book siya ng Romans. Kaya pag pumunta ka sa Book of James, biglang sasabihin ni James is, faith without works is dead. So, nagkaroon ng challenge din si Martin Luther. Hindi niya ma-reconcile righteousness by faith, tapos faith without works is dead. So, makikita natin kahit na yung mga great reformers dati, is hindi pa kumpleto yung katotohanan natanggap nila. Di ba? So, ang Biblia, buo dapat natin na tinatanggap na salita ng Diyos. Hindi tayo pwedeng mamili. Pipiliin lang natin kung anong gusto nating marinig. Hindi pwedeng ganun. So, kung pag-aaralan natin ang Biblia, what did Jesus say was the basic theme of the scripture? Ibig sabihin, ano yung main topic ng scripture, ng Bible? Nakalagay sa John chapter 5 verse 39, sinasaliksik nyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip nyo na sa mga iyon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan. At iyon ang nagpapatotoo tungkol sa akin. So, ang sabi ni Jesus, yung kasulatan, yun yung nagpapatotoo tungkol sa sarili niya. So, ang ibig sabihin, ang basic theme of the scripture ay si Jesus. Mula Genesis hanggang Revelation. Kaya nga sinasabi natin, pag si Jesus hindi mo nakita dun sa message na binabasa mo sa Bible, ibig sabihin, may problema dun sa pagkakaintindi mo sa nakasulat sa Bible. Okay? Ang nakalagay sa Luke 24 verse 44, then he said to them, these are the words which I spoke to you while I was still with you. Ito is nung nag-resurrect na siya, tapos naglalakad siya. Alam niyo kung ano pangalan ng road na yan? Yung road papunta sa Emmaus. May dalawang disciples niya naglalakad eh. Di ba? Kasi sinabayan niya. So ito yung sinabi ni Jesus. These are the words which I spoke to you while I was still with you, that all things must be fulfilled
which were written in the law of Moses and the prophets and the Psalms concerning me. So yung nakasulat pala sa law of Moses, yung Pentateuch, the prophets, yung mga book ng prophets sa Old Testament, saka yung mga Psalms, Proverbs, yung mga poetry sa Bible. Ang sabi ni Jesus, yun daw is mga sulat tungkol sa Kanya. Kaya sinasabi ni Jesus, ang main theme, ang basic theme ng Scripture ay siya, si Jesus. Okay? So, ano ang tawag ni Jesus dun sa mga tao na hindi pinapaliwalaan ng lahat ng nakasulat sa Biblia? Ang sabi niya dito, at sinabi niya sa kanila, o napakahangal naman ninyo at napakakupad ang mga puso sa pagsampalataya sa lahat ng ipinahayag ng mga propeta. So, karugtong ito nung binasa natin kanina, the same chapter, no? Kasi, nung naglalakad sila, di ba? Ang sabi ng dalawang kausap ni Jesus, sabi nila, hindi mo ba alam yung nangyari sa Jerusalem sa ng mga nakaraang araw? Ang tinutukoy nila yun nga, yung pagkakapako kay Jesus. Tapos, nung tinatanong na sila ni Jesus, hindi ba yun naman yung sinabi niya ni Jesus na after 3 days, mare-resurrect siya. Kaya nasabi niya, itong salita na ito, o napakahangal naman ninyo at napakapupad ang mga puso sa pagsasampalataya. Kasi nga naman, isinulat na yan sa Old Testament, sa Scripture, sa Bible nila, ng mga propeta. Pero mukhang hindi nila natutunan. Sa isang banda pa, sa Matthew 22 verse 29, ang kausap niya naman dito yung mga Sadducees. Ewan ko kung naalala niya na nagtanong sila, sabi nila, paano yun? Yung mga Sadducees kasi hindi naniniwala sa resurrection yung mga yan. Diba? So, gusto nilang i-test si Jesus, kaya gumawa sila nung mahirap na sitwasyon. Sabi nila, paano yun? Kung merong isang babae, nag-asawa, yung asawa niya namatay, yung kapatid niya, yun yung naging asawa niya ulit. Kasi ganun yung ano nila dati, ganun yung kultura nila dati. Na pag nabalo yung isang babae, yung malapit na kamag-anak nung namatay na asawa, siya yung sasalo ng responsibilidad. So yung ginawa nilang sitwasyon, namatay yung unang asawa, so nag-asawa ulit, pangalawa, namatay uli, di ba? Nag-asawa uli, pangatlo, hanggang makalima, di ba? So, ang tanong nila ay paano kung lahat sila namatay na at lahat sila napunta sa langit, sino na yung asawa ng babae sa langit? So, ang sagot sa kanila ni Jesus sa Matthew 22 verse 29, you are mistaken, not knowing the scriptures nor the power of God. So, sa mga tao na hindi naniniwala sa lahat ng nakasulat sa Biblia, ang mga ginamit na salita ni Jesus dito ay hangal, di ba? Makupad ang puso. At dito sa Matthew 22, ang ginamit niya is hindi naiintindihan ang kapangyarihan ng Diyos. So, ito yung mga salita na hindi natin gugustuhin marinig galing sa ating Panginoon. Pero yan, ganyan ang ginagawa ng maraming tao ngayon. Nasasabihin na, naniniwala ako sa Biblia. Pero actually, ang ibig nilang sabihin nun, naniniwala ako sa mga ilang nakasulat sa Biblia. Pero pag hindi na siya agree dun sa nakasulat, hindi na siya naniniwala doon. So, si Paul naman, sa nung kanya na siya na ay nangangaral sa mga Gentiles, merong isang lugar na nung pinuntahan nila, pinuri ni Paul yung mga tao doon, dito sa Acts 17. Ganito yung nakasulat dito sa Acts 17, mula verse 10. Nang gabing iyon ay agad na pinaalis ng mga kapatid sina Pablo at si Silas patungo sa Berea. Yan, pumunta sila sa Berea. Ang tawag sa tao doon sa Berea, Bereans,
Nang dumating sila roon, pumasok sila sa sinagoga ng mga Hudyo. Ngayon, ang mga ito ay higit na mararangal kaysa sa mga taga-Tesalonika. Ano yung dahilan? Sapagkat tinanggap nila ang salita ng buong pananabik na sinisiyasat araw-araw ang mga kasulatan kung tunay nga ang mga bagay na ito. So nakita niyo kung ano yung ginawa ng mga taga-Bereans? Hindi lang sila basta na nakinig. Ang ginawa nila, pagkatapos nilang pakinggan, yung sinasabi ni Paul, ang ginagawa nila, sinisiyasat nila araw-araw ang kasulatan, ang Biblia, para malaman nila, tunay nga ba yung sinabi ni Paul? No? So, ganito dapat yung attitude natin pag tayo ay nag-aaral ng Biblia. Kahit na sino pa ang nagsabi, na pakinggan mo, at kinakailangan ikaw mismo ang mag-aral para makita mo, tunay nga ba yung mga bagay na narinig mo. Okay? Hindi mo pwedeng sabihin na, oh, ayan, pinapaniwalaan ko yan. Bakit? Eh kasi yung sabi ng pastor namin. O kaya kasi yung sabi ng elder namin. O kaya yung sabi ng kaibigan ko. O sabi ng pari sa amin. Hindi pwedeng ganon. Kinakailangan tayo mismo ang magsisiyasat para malaman natin, tunay nga ba ang mga ito o hindi. Ang sabi sa 2 Chronicles chapter 20, verse 20, so they rose early in the morning and went out into the wilderness of Tekoa. And as they went out, Jehoshaphat stood and said, hear me, O Judah, and you inhabitants of Jerusalem. Believe in the Lord your God, and you shall be established. Believe his prophets, and you shall prosper. So ano yung kinakailangan nilang gawin? Believe, maniwala tayo sa Panginoon, at ikaw ay mapagtitibay, you shall be established. Believe his prophet, yung mga pinadalang propeta ng Diyos, paniwalaan natin, para tayo ay umunlad, di ba? And you shall prosper. So kung paniniwalaan na kung maintindihan natin ang Biblia, kung para maintindihan natin yung Biblia, kailangan i-recognize natin na importante lahat ng nakasulat doon. At wala tayo dapat na ine-neglect, di ba? Na pag ayaw natin yung nakasulat is lalaktawan natin siya. Hindi. So, na-establish na natin na ang Bible ay salita ng Diyos, di ba? Na-establish natin na kung tayo ay makikinabang sa Biblia, kailangan yung buong Biblia yung ating ituturing na salita ng Diyos. Ngayon, nakakalat sa mga books ng Biblia, meron tayong tinatawag na 6 rules for studying the Bible correctly. Para maging tama yung pagkakaintindi natin sa Biblia, may ibinigay na 6 na gabay, di ba? Para maging maayos ang ating pag-aaral ng Biblia. Una, babasahin natin yung verse, tapos sabihin niyo sa akin kung ano yung prinsipyo na sa tingin niya itinuturo ng verse na yan tungkol sa pag-aaral ng Biblia. Okay? Ito yung una. Matthew chapter 11 verse 25. Ang nakasulat. Nang oras na yon ay sinabi ni Jesus, pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat ikinubli mo ang mga bagay na ito sa mga pantas at matatalino at ipinahayag mo sa mga sanggol. Yan. So, ano sa tingin niyo yung tinuturo dito sa verse na to? Kung ikaw ay mag-aaral ng Biblia para maintindihan mo siya. Number one is be thankful to
to God. Kahit simpleng tao ka, mauunawaan mo yung ipinapahayag ng Bible. So, kahit simple, o kaya, kasi paano yun? Paano kung ikaw ay matalino? Pinanganak ka, matalino. Tapos, nakapag-aral ka, graduate ka, di ba? Ang ibig mong sabihin nun ay hindi mo maintindihan ang Biblia. Pag sinabi kasi sanggol, di ba, parang starting to learn. Di ba? Yung parang pag walang laman yung isip mo ng kung ano, madali siyang punan ng katotohanan ng Panginoon kasi parang yun yung magiging foundation ng utak mo, ng katalinuhan mo. Eh, yung pantas at matatalino, bakit ikinubli sa kanila? Marami na silang pre-build belief. So, pag ang tao ay puno na, di ba? Yung baso puno na, ibig sabihin, tingin mo sa sarili mo, alam mo na lahat. Kung tingin mo sa sarili mo, matalino, isa kang pantas, hindi ka matututo sa Biblia. Kinakailangan maging para ka isang sanggol. Alam niyo yung mga sanggol, yung mga bata, di ba? Kaya ang bilis nilang matuto. Kasi talagang ina-accept lang nila yung mga input na binibigay sa kanila. Di ba? Lahat ng senses nila okay. Tapos, buo yung tiwala nila doon sa mga magtuturo sa kanila. Kaya nga turuan mo ng mabuti, turuan mo ng masama, i-absorb lang yun, di ba? So, ang ibig sabihin nito is, kung ang tingin mo sa sarili mo ay pantas at matalino, ang nakasulat sa Biblia ay parang nakakubli siya. Di ba? Kahit anong basa ang gawin mo, hindi mo siya maintindihan. Kinakailangan ikaw ay magpakumbaba, aminin mo na sa pamamagitan ng sarili mong talino, hindi mo maintindihan ang Biblia. Kaya kinakailangan mo ng tulong. So, ang unang kondisyon, kinakailangan, we must be humble and teachable. Ang isang tao na walang balak matuto o walang balak na maturuan o magpaturo dahil ang tingin niya siya yung magtuturo, mahihirapang intindihan ng Biblia. So, ang unang kondisyon, we must be humble and teachable. Ang nakalagay sa 1 Corinthians chapter 1:21, for since in the wisdom of God, the world through wisdom did not know God. So, yung talino ng mundo, hindi kilala ang Diyos. Kaya nung dumating si Jesus, walang nakaalam. It pleased God through the foolishness of the message preached to save those who believe. So, para sa mga matatalinong tao ng mundo, ang salita ng Diyos, ang Biblia, ay kalokohan lang. Lagi niyo maririnig yan. Yung mga taong tingin nila is sila ay scientific, di ba? At tapos pag ikaw ay naniniwala sa nakasulat sa Biblia, ang tawag nila sa iyo ay feeble-minded, di ba? Pang grade 1 lang yan, pang grade 2 lang yan. Naniniwala ka sa ganyan? Naniniwala ka na ginawa ng Diyos ang mundo sa 6 na araw? Na parang pinalalabas na para lang yan sa mga taong hindi nakakaintindi ng siyensya. Pag ganun ang tingin ng tao sa sarili niya, ang kasulatan, ang salita ng Diyos ay kalokohan lang sa kanya. Okay? So, yan yung unang condition. Pangalawang condition, pangalawang prinsipyo. Basahin natin yung Isaiah 28. May tanong si Nels. Sir Roland, yung with regards po doon sa sa matatalino, may lang po, kasi meron po akong kakilala na nung nakausap ko siya, sabi niya parang nakailang beses niya nang basahin yung Bible, yung ganyan. Pero di po ba parang
yun nga, yung nasabi niyong kailangan may humility, pero at the same time, parang may guidance din siya ng Holy Spirit every time na nababasahin natin siya. Kasi yung sa kanya naman, parang may naniniwala pa siya na yung meron daw na Book of Enoch, yung may mga ganun pa daw na hindi nakasama. So naisip ko, parang I think yung basihan talaga ng ano ng yung alam mo yung benefit ng Bible, yung mismong transformation na nangyari sa buhay mo, ano, na parang i-allow ka niya talaga na, for example, may mga vices ka before, parang nawawala yun, ano, natatransform yung buhay mo by reading the Bible. Yun talaga yung parang basihan. Oh, mamaya madadaanan natin yung prinsipyo na yan, na kung ikaw nag-aaral ng Biblia, meron kang matatanggap, malalaman na katotohanan. Pag pinamuhay mo yung katotohanan na yun, mas marami pang liwanag yung matatanggap mo. Pero kung yung una, yung kaunting liwanag na natanggap mo, is hindi mo sinundan, ibig sabihin, hindi mo ipinamuhay. So, paano ka pa mag-expect na may darating pa na karagdagang liwanag? Eh kung yung unang liwanag na natanggap mo is hindi mo sinundan. So, doon natin pwedeng idugtong yung kanina sinabi ni Nels na natatransform yung buhay mo. Diba? Dahil din sa liwanag na katotohanan na natutunan mo. Okay. So, dito sa Isaiah 28 verse 9, babasahin ko yung verse, tapos sabihin niya sa akin kung ano sa tingin niya yung prinsipyo na tinuturo dito. Okay? Whom will he teach knowledge? And whom will he make to understand the message? Those just weaned from milk? Those just drawn from the breast? For precept must be upon precept, precept upon precept, line upon line upon line, here a little, there a little. Yan. So medyo mahiwaga yung sinulat ni Isaiah dito. Ano sa tingin niyo yung itinuturo sa atin dito kung mag-aaral ka ng Biblia? Pag nag-aral ka ng Biblia, yung tanong mo ang sasagot din doon din sa Biblia lang galing din eh. Parang Oo. magkadugtong sila. So, pag mag-aaral tayo ng Biblia, hindi lang yung isang verse lang na yun yung titingnan mo. So, titignan mo, ano ba ang sinasabi ng buong scripture? Kaya kanina itinidiin natin ang lahat ng kasulatan. Diba? Kasi gusto nating malaman, halimbawa, ang gusto mong pag-aralan na is tungkol sa Sabat. So, tignan mo sa Biblia, ano ba yung sa iba-ibang bahagi ng Biblia, ano yung sinasabi niya tungkol sa Sabat? Kung gusto mong pag-aralan na tungkol sa pagsisinungaling, di ba? So, titignan mo, sa buong scripture, ano yung tinuturo niya tungkol sa pagsisinungaling. So, ibig sabihin nito, hayaan natin na yung Biblia ang mag-interpret ng sarili niya. Lalong-lalo na pagdating sa prophecy. Di ba? Kasi, marami ngayon, ayan, tatalon sa Revelation, babasahin yung Revelations 13, nakakita ng beast, tapos, ito yung beast na yan. Kasi, ang sabi, ang China kasi, di ba, ang symbol nila, lalong-lalo na pag New Year, yung dragon. Sabi nila, yung red dragon na yan, China yan. Saan natin makikita sa Biblia yan? So, hayaan natin na yung Biblia ang mag-interpret sa sarili niya. At magagawa natin ito pag tinignan natin sa iba-ibang parte ng Biblia, ano yung sinasabi niya tungkol sa isang bagay. So, dito natin makikita yung sinasabi dito, line upon line. Nakakita ka ng isang verse dito, ito yung sinasabi niya. Pumunta ka sa ibang book, ito yung sinasabi niya tungkol sa verse na to. So, pagsamahin mo yung dalawa na yan. So, mas yung makikita mong picture na sinasabi ng Bible tungkol sa subject na yun, mas lalawak, di ba? Tapos, humanap ka pa uli ng ibang verse sa ibang book, kung ano sinasabi niya doon, di ba?
So, dito, makikita natin, hindi mo kinakailangan manghula. So, ito is litaw na litaw pag ang pinag-aralan natin is tungkol sa kautusan. Yan. Pag ang binasa mo sa Bible is yung book lang ng Romans, pinag-aralan mo yung kautusan, parang ang sinasabi lang ni Paul sa Romans is, wala nang kautusan, kailangan lang natin pananampalataya, kailangan natin grace. Di ba? Kasi ang binasa mo lang yung book ng Romans. Pag binasa mo yung Old Testament, pag binasa mo yung James, pag binasa mo yung Revelation, kaya pag nabasa sa Revelation, tas nakalagay doon, each man will be judged according to his word. Biglang nasusurprise, di ba? Nasasyak yung tao. Ano? I-judge tayo according sa words natin. So, doon lumalabas yung problema, di ba? Kapag hindi mo hinayaan na yung Biblia ang mag-interpret ng sarili mo. Kapag isang lugar lang sa Biblia, doon ka lang nag-focus tapos gumawa ka na ng conclusion mo. Magiging mali ang magiging interpretation mo sa isang passage sa Bible. Ang nakalagay sa 1 Corinthians chapter 2 verse 13, these things we also speak, not in words which man's wisdom teaches, but which the Holy Spirit teaches, comparing spiritual things with spiritual. So, ang Bible kasi, di ba, napag-aralan natin sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, na ang lahat na nakasulat sa Biblia ay kinasihan ng Diyos, ibig sabihin, inspired ng Panginoon, at ang ginamit niya ay mga tao na iminog ng Holy Spirit. So, kung yan ay galing sa Diyos, ginamit niya yung Holy Spirit para bigyan ng inspirasyon yung tao, mga spiritual na bagay yung mga nakasulat niya. So, maintindihan mo lang siya sa pamamagitan ng spiritual mind. Kaya kailangan natin yung tulong ng Holy Spirit. Okay? Pangatlo, babasahin ko ulit yung verse. Sabihin niyo sa akin ano sa tingin niyo yung binibigay sa atin na prinsipyo dito. 1 Corinthians chapter 2, kundi nagsasalita kami tungkol sa karunungan ng Diyos, na hiwaga at inilihim, na itinalaga ng Diyos bago ang mga panahon para sa ikaluluwalhati natin. Ngunit ang mga ito ay ipinahayag sa amin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu, sapagkat sinisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay, maging ang malalalim na mga bagay ng Diyos. Ngunit ang taong hindi ayon sa Espiritu ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos, sapagkat ang mga iyon ay kahangalan sa Kanya, at hindi niya iyon nauunawaan, sapagkat ang mga iyon ay nauunawaan sa pamamagitan ng Espiritu. Na ang mga bagay na ito ay aming sinasabi, hindi sa mga salitang itinuro ng karunungan ng tao, kundi ng itinuro ng Espiritu na ipinapaunawa ang mga espiritual ng mga espiritual. Yan. Ano sa tingin niyo dito yung prinsipyo na itinuturo sa atin sa pag-aaral ng Biblia? Seek for the guidance of the Holy Spirit. Yun, we must ask the Holy Spirit to guide us. Yeah? Kasi nga, ang Holy Spirit ang nagbigay, ang Holy Spirit din ang mag-guide para maintindihan ng tao. Spiritual na bagay, kailangan ng Holy Spirit para natin maintindihan. Kaya gawin nating ugali, di ba? Pag tayo mag-aaral ng Biblia, bago tayo magbukas, bago tayo mag-aaral ng salita, humingi tayo ng tulong sa Holy Spirit. Okay? So nakatatlo na tayo. Meron pang tatlong natitira. Pang-apat. Basahin ko uli siya. Sabihin nyo kung ano yung prinsipyo nakapaloob. Ang pagdating ng taong makasalanan ay ayon sa paggawa ni Satanas na may buong kapangyarihan at ang mga tanda at mga mapanlinlang na kababalaghan.
At may lahat ng mapandayang kasamaan para sa mga napapahamak, sapagkat tumanggi silang ibigin ang katotohanan upang sila'y maligtas. At dahil dito'y pinapadalhan sila ng Diyos na makapangyarihang pagkalinlang upang maniwala sila sa kasinungalingan, upang mahatulan silang lahat na hindi sumampalataya sa katotohanan, sa halip ay nalugod sa kalikuan. Yan. So, ano sa tingin niyo dito yung prinsipyo? So, nakalagay dito, kaya sila napahamak sapagkat tumanggi silang ibigin ang katotohanan upang sila'y maligtas. Di ba? At ang naging resulta nun, iginalang ng Panginoon ang kanilang desisyon, kaya hinayaan sila ng Diyos na malinlang sa mga kasinungalingan na yan. At ang kinalabasan, sila ay mahatulan na hindi sumasampalataya sa katotohanan. Sa halip ay nalugod sa kalipuan. Yan. So, ano yung prinsipyo dito? Kung ikaw ay gusto mong maintindihan na nakasulat sa Biblia, ano dapat yung attitude? Believe in the truth of God. Ano, parang ganun something. Believe in the truth. Oh, actually is, bago ka mag-believe sa isang bagay, kinakailangan gustuhin mo muna na malaman ang katotohanan. Diba? Kasi kung ang isang tao ayaw niyang malaman ang katotohanan, hindi pa siya makaka-first step, di ba? Search the truth. Oo. Tulad ng sinabi natin kanina, yung mga tao na ayaw malaman yung katotohanan. Ibig sabihin, mas gugustuhin nila na manatili sila sa kalikuan. At yung sinasabi dito sa 2 Thessalonians chapter 2, na sila ay mas nalulugod, ibig sabihin mas masaya pa sila na ang meron sila yung kalikuan. Kaya hindi nila iniibig na malaman yung katotohanan. So kung gusto natin na maintindihan ang nakasulat sa Biblia, dapat gustuhin talaga natin na malaman ang katotohanan. So, yung iba naghahanap pa ng excuse, na sa lahat ng bagay may oras, pero pagdating sa pag-aaral ng salita ng Diyos, biglang naging busy, di ba? Nakalagay sa Romans chapter 1 verse 28, and even as they did not like to retain God in their knowledge, God gave them over to a debased mind to do those things which are not fitting. Ang Diyos kasi hindi ka naman niya pipilitin, di ba? So, kung tatanggihan mo ang katotohanan, kung tatanggihan mo ang liwanag, darating ang panahon, i-honor lang ng Diyos yung decision. So, kung gusto mong maniwala sa kasinungalingan, at the end, yun yung mapupunta sa'yo, yung kasinungalingan. Okay? So, kung gusto natin maintindihan ang Biblia, kailangan gustuhin natin na malaman ang katotohanan. Number 5. Ito, Jeremiah 29 verse 13. Nakasulat, hahanapin niyo ako at matatagpuan kapag hinanap niyo ako ng inyong buong puso. Yan. Yan, medyo madali yan. Ano yung prinsipyo dito? Dapat meron po kayong desire pag binabasa niyo yung Bible. Oo, di ba? Pag
nandun yung desire mo, ibig sabihin, buong puso mo nandun sa ginagawa mo. So, pag hinahanap mo yung katotohanan, dapat buong puso. Di ba? Ang sabi, hahanapin niyo ako, you will search for me, and you will find me if you search me with all your heart. Hindi pwede dito yung yung pwede na. Di ba? Hindi pwede dito yung, pag libre, di ba? O kaya, wala kasi ako magawa eh. Sige, pag-aralan ko na yun. Hindi pwedeng ganun. Kung gusto natin maintindihan ng salita ng Diyos, dapat buong puso yung ating pag-aaral. Kasi, hindi pwede yung yung hindi ka mag-i-spend ng time sa pag-aaral. Anything naman sa buhay, di ba? Pag hindi mo ginamitan ng oras, ng effort, walang mangyayari din sa gagawin mo. So, yung gagamitin mong effort, yung ilalaan mong panahon at tiyaga para gawin yung isang bagay, yung resulta nun, proportion dun sa ibinigay mong oras at tiyaga. Ang Elder Ron, nakalagay, Elder Ron, okay lang po. sige. Naalala ko po kasi yung argument ng mga Catholic dati na wag hindi daw sa ordinaryong tao para Bible, dapat pari ang nag-i-interpret nun kasi sila yung mga nag-aaral. Kasi kung ikaw daw lang mismo yung mag-aaral sa sarili mo is mako-confuse ka lang. So, itong verse na to nagpapakita talaga na hindi dapat pari yung nag-aaral lang or mga theologians. Kasi sinabi dito, pag may desire ka with all your heart, surely you will find me. Kaya yun po. Oo, yun. Kasi yun yung pangako, di ba? Yun yung pangako sa Biblia. At pag tinignan mo sa early Christians, walang walang division. Alam mo yan? Walang division ng tinatawag nating clergy sa laity. Gawa ng tao yan yung division. Na pag ikaw, clergy, ikaw yung tagapagturo ng salita ng Diyos, ikaw lang yung may authority, ikaw lang yung may kakayahan. Ang tao lang ang gumawa niyan. Pag tinignan natin sa early Christian church, walang walang tinatawag na clergy sa laity. Merong leadership para sa organization, di ba? Na makikita natin pag may kinakailangan gumawa ng desisyon sa mga mahihirap na bagay, may proseso sila, di ba? Pero walang excluded sa involvement nila sa kanilang mga discussion. Hindi yung, ikaw, pangkaraniwang tao ka lang, hindi ka pwede magsalita, di ba? Hindi ka pwede sumama sa diskusyon, makinig ka lang. Hindi. So, kasama na dito sa pangako na ito, hihingi ka ng tulong sa banal na espiritu at gusto mo talagang makita ang katotohanan. Walang dahilan para hindi mo maintindihan ang salita ng Diyos. Ang nakalagay sa Matthew 13 verse 45 to 46, again, the kingdom of heaven is like a merchant seeking beautiful pearls, who, when he found one pearl of great price, went and sold all that he had and bought it. So dito sa parable na to, na pag-aralan natin dati ito, ganito dapat yung attitude natin pag tayo ay nag-aaral ng salita ng Diyos. Pag nakita mo yung katotohanan, wala dapat humadlang sa'yo para mapasayo yung katotohanan mo. So, pag ang salita ng Diyos, nakita mo, up to the point na katulad nitong tao na to, nung makita niya yung one pearl of great price, lahat ng meron siya, di ba? Kanyang ibinenta para lang makuha yung pearl na yun. So, ganyan yun. Pag sinasabi natin, hanapin natin ng Diyos, hanapin natin yung katotohanan ng buong puso.
Hindi pwede yung divided heart. Number 6. Ayan. Basahin ulit natin, tapos sabihin niyo yung prinsipyo. John chapter 8, verse 31 to 32. Pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa mga Hudyong sumasampalataya sa Kanya, kung kayo'y mananatili sa aking salita, tunay ngang kayo'y mga alagad ko. At inyong malalaman ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Ayan. Ano yung prinsipyo dito? And the truth shall set you free. Ayan. Paano kayo set free ng katotohanan? Ano yung sinabi ni Jesus dito na dapat natin gawin? Yan. Manatili sa kanyang salita. Oh. Minsan, sa English, sabi natin yan, abide, di ba? Abide in Jesus. So, ano ibig sabihin ng abide? Di ba? So, yung ginagamit na salita sa Biblia is yung you will walk with God, di ba? Lalakad ka kasama ang Diyos. Tapos, yung sinasabi pa nga, pwede bang lumakad ang dalawa na magkasama kung hindi sila magkasundo kung saan sila pupunta? Di ba? So, ibig sabihin, kinakailangan i-follow natin yung mga katotohanan na ibinigay sa atin. Sa buhay. Oo. Kung ang itinuro sa iyo ay masama ang magnakaw, di ba? So, yun yung unang itinuro sa iyo. So, anong gagawin mo doon, di ba? Alangan naman na, alam ko masama magnakaw, pero paminsan-minsan siguro okay lang. So, ano yan? Paminsan-minsan magkasabay kayo, maglalakad, paminsan-minsan hihiwalay ka muna, di ba? Hindi pwedeng ganun. Kasi dire-diretso lang ang lakad ng katotohanan. Pag hindi ka sumabay, may iwan ka. So, we must follow what we already know to be truth. Kasi, paano tayo bibigyan pa ng karagdagang katotohanan, karagdagang liwanag, kung yung unang ibinigay sa'yo, hindi mo naman ginagamit. Hindi mo sinusundan. Okay? Parang ano yan eh. Parang naghahanap ka ng treasure, di ba? So, nakita mo yung unang clue, sinundan mo, di ba? Tapos, itinuro uli sa'yo, ano yung pangalawa, ano yung susunod na step. So, habang sinusundan mo yung mga clues na yan, palapit ka ng palapit doon sa treasure. Okay? John 7, verse 17. If anyone wills to do his will, he shall know concerning the doctrine, whether it is from God or whether I speak on my own authority. So, malalaman natin yung mga turo, yung doctrine kasi ang ibig sabihin niya, teachings here. Malalaman natin kung ang isang bagay ay tamang mga turo sa Biblia kung tayo ay merong will na gawin yon, di ba? Kaya nga ang sabi nung yung last na pag-aaral natin na tikman natin ang Panginoon. Ibig sabihin, kailangan ma-experience mo, di ba? Yung katotohanan. Hindi mo pwedeng sabihin, ay, ang sarap ng pagkain, di ba? Pag tinanong, anong lasa? Basta masarap. Ayun pala, hindi mo na pala tinitikman, di ba? So, kinakailangan manatili tayo sa kanyang salita. Ibig sabihin, gawin natin sa buhay natin. At pag sinundan natin yung katotohanan ng unang binigay sa atin, asahan natin may mga darating pang ibang katotohanan. Okay? So, nagawa natin hanggang 6. Bago tayo mag-quiz, meron kayong question? Walang question? So, eto na yung quiz natin. Ipapadala ko sa chat. Yan. Nakita niyo yung chat? Nabuksan niyo siya?
Opo, nabuksan ko po. Okay. Nawala, Nolan, nawala. Nawala? Padala ko ulit ha. Sa akin, Pero pag tinignan niyo yung chat niyo, dapat naka-stay lang siya doon. Let's see kung makukuha natin in 7 minutes. Yung last question, tatlo yung yung isa-select yung answers. Yung pang 5 question. Ang bilis ni Jenny. Oh. So, dalawa na yung nakapag-submit. Oh, ang gagaling ah. May tatlo na nag-submit. Meron na tayong 5 na nakapag-submit. Dapat pala mas hirapan tayong question next time. Mukhang madalian ng gusto dun sa mga question. Hindi ako makasagot, hindi ko narinig yung umpisa. Ha? Yung huli lang nasasagutan ko po. Magbabasa muna ako ng ano mo, ng binigay mong verse, basahin ko para maintindihan ko po. Sige. Kamusta na yung natitira dyan?
Yung mga nagkakamali dun sa first 3 questions, sila nagkakamali. So, 7 na yung nakapag-submit. Sino pa yung wala dito? Si Ivy, si Grace, saka si Emmy. Saka si Joyce. Yan. Yung sa akin nakuha mo, Nagi? So, ang nakapag-submit na si Jenny, si Bong, si Resi, si Nels, si Johnny, si Grace, si Pema, saka si Janet. Sinong Grace ito? Ikaw ba itong Grace na to? Ha? Hindi pa? Dalawa pala yung Grace natin. Ayan. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tatlo yung dapat nasagot sa ano sa ilo. Tatlo? Oo nga, no. Sa like 3. Si Emmy na bubuksan mo yung ano, yung forms. Yun. Nakikita ako kung saan. Okay, so ipakita natin yung resulta. Ito siya. Yan. Ang gagaling, oh. Kung hindi perfect, isa lang ang mali. So, sa tingin nyo, kung nung simula nyo ginawa yung test, masasagutan nyo siya ng ano? Oo. Wala pala kaninang hindi nag-test nung simula. Kasi, para makita natin. Ikaw ba ito? Saan ako? Hindi ko yan si Grace. parang Sinong Si Grace? Grace Roman. Wrong ako sa first. Grace Roman. Sige. Oh, Ayun, si Joyce. Ano kasi, late dumating si Joyce, kaya medyo naging challenging kay Joyce. Okay, so mukhang effective pala yung pag-aaral natin kasi nasasagutan. So ang gagawin natin, kung gagawin natin level up pa yung mga questions natin, okay lang? Hirap in English. Kapatid, Nahirap po. gagawin naman natin sa bandang huli natin ite-take. pero at least mauubli ka ang mananda ng ng mga kids. Talagang pang Elderula na level na to. Maganda yung mahirap, Roland, para iikot yung utak namin. Ate Johnny, pang Elderula na gani nga level gani. Hindi ko lang alam anong score ko eh. Basta, lang. Mas maganda yung mahirap-hirap konti. Okay. Gamitan natin ng mga Kasi, hinay lang. English daw, di baka hindi kami makagets. wag naman bigla, Roland. Paunti-unting mahirap ba? So hahaluan natin. Kalahati, By step. choice, tapos kalahati,
nakakabuhay po ng ng utak. Antok-antok na po ako, pero nawala yung ko. Ganda yan sa amin, mga matatanda. Okay. Kasi ang ginagawa ko is actually sinusubukan ko sa inyo kasi nakikipag-partner si Rolo saka sila Ate Emma na gusto naming gumawa ng Bible study lesson online para sa iba-ibang tao. Tapos, meron din silang test na gagawin para makita yung progress nila. Kasi may possibility na hindi katulad nito na, alam mo yun, yung meron tayong live na session, baka sa kanila is lang talaga, yung nabasahin lang nila yung lesson, tapos magte-test nila. So, kaya tinitingnan ko kung gaano siya ka-effective. So, kaya sa pag-take nitong Bible study natin, tapos pag-take ng test, nakakatulong kayo na ma-improve natin kung paano yung gagawin doon sa digital evangelism. Okay. Okay, maraming salamat sa inyo. So, let us, bago tayo mag-close, meron bang question